Kadalasan sa mga trade package na natatanggap ng mga teams, hindi natin masyadong napapansin ang mga future picks. Sa bagay, hindi pa naman natin kilala kung sino ang mga players na mapupunta sa mga picks na yon, mataas ba ang magiging pick at higit sa lahat, magiging mahusay ba talaga ang players na makukuha nila sa future. Tsaka hindi naman porke mataas sa draft board, automatic na magiging future superstar na ang isang player. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang ilang draft picks at future picks na na-trade noon pero kalaunan ay nagkaroon ng sobrang laking epekto. Hindi lang sa team na nakakuha sa mga picks na yon kundi pati na rin sa buong NBA. Isa sa mga halimbawa dyan ang trade ni na Kevin Garnett at Paul Pierce sa Brooklyn Nets. Noong 2013, ipinadala ng Celtics sina Paul Pierce, Kevin Garnett, Jason Terry at DJ White sa Nets. Habang makukuha naman ng Celtics sina Gerald Wallace, Chris Humphries, Marshon Brooks, Kate Bogans at Chris Joseph. Pero ang hindi nagaano pinansin ng madami, kasama din sa nakuha ng Celtics ang tatlong unprotected first round picks at isang pick swap. Sa unang tingin, mukhang panalo ang Brooklyn Nets dahil meron na sila noong duo ni na Joe Johnson at Deron Williams at masasamahan pa ng former champions na sina Paul Pierce at Kevin Garnett. Pero ang nangyari, hindi naman naabot ng Nets ang sobrang taas na expectation sa kanila noon. Ang lineup na binuo nila ay hindi pa din naging sapat para pabagsakin ang Heatles o yung Big Three ng Miami Heat. Habang ang Boston Celtics, unti-unti nang inaani ang mga picks na nakuha nila sa Nets. 2014, pumatak ang Brooklyn Nets sa number 17. So dahil sa Celtics na ngayon, kinuha nila si James Young. 2016, dito nautakan ng Celtics ang Nets. Wala na sa Brooklyn sina Paul Pierce at Kevin Garnett sa taon na yan. Hindi na ganun kalakas ang Brooklyn. Kaya noong 2016, pumatak ang Nets sa top 3 pick. At dahil kasama nga yun sa itinrade nila sa Boston, pinili ng Celtics bilang 3rd overall pick si Jaylen Brown. Ito yung unang malaking jackpot. At pagdating ng 2017, this was the crazy one. Nakuha ng Brooklyn Nets ang first overall pick but again kasama to sa na-trade nila sa Celtics. Ang projected first overall noon ay si Markelle Fultz. Pero matalino talaga ang Boston management. Itinrade nila ang number 1 pick na hawak nila sa Philadelphia 76ers para makuha noon ang 3rd overall pick at makakuha pa ng future first round pick. So kinuha noon ng Sixers si Markelle Fultz bilang first overall pick habang ang Celtics ay kinuha si Jason Tatum bilang 3rd overall. At hindi lang yon, yung 2018 pick ng Nets na nakuha din ng Celtics, na isama pa yun sa package na ipinadala sa Cavaliers noon para makuha si Kyrie Irving. So ganyan ka-powerful ang future picks kung magagamit mo ng tama. Kayang magresulta ng isang kampyonato. Noong 2019 naman, ipinadala ng Oklahoma City Thunder si Paul George sa Los Angeles Clippers kapalit ni na Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari at 5 first round picks kasama ang 2 pick swaps. At kung titignan natin ngayon kung saan napunta ang mga picks na yon, hindi lang basta future assets ang nakuha ng OKC. So bukod sa nakakuha ang OKC ng SGA na eventually naging back-to-back MVP at 2025 Finals MVP, yung mga picks ay naging sina Jalen Williams, Trey Mann, Cason Wallace, Dillon Jones, Nikola Topic at yung kakakuha lang nila nitong taon, si Aday Mara. Isang trade para kay Paul George noong 2019 pero ilang taon ang lumipas, nagresulta ng kampyonato, mga batang maaasahang players, hindi lang ngayong taon dahil I'm sure mag-e-extend pa yan sa mga susunod pang taon. Isa din sa nagpabago ng takbo ng franchise ang pag-trade ng Indiana Pacers noong 2011 draft night sa kanilang 15th overall pick na si Kawhi Leonard papuntang San Antonio Spurs. Pero hindi lang actually si Kawhi yun eh. Ipinadala rin ng Indiana ang 42nd pick na naging si Davis Bertans at ang draft rights para dun sa, hindi ko na maalala kung ano pangalan nun. Para sa Pacers, naging solid contributor si George Hill. Sa loob ng 5 seasons sa Indiana, nag-average siya ng 12.3 points, 3.7 rebounds at 3.9 assists at nakatulong sa team na makarating sa Eastern Conference Finals ng 2 beses. Kalakasan years ng Pacers yon, Paul George era. Pero para sa Spurs, ibang level ang naging resulta.
Si Kawhi Leonard ay naging napakalaking bahagi ng kanilang 2014 championship at nakuha pa ang Finals MVP at kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking superstar ng kanyang henerasyon. Noong 1998 draft night naman, hawak ng Milwaukee Bucks ang 9th at 19th pick overall. At ginamit nila ang dalawang picks para kunin sina Dirk Nowitzki at Pat Garrity. Pero ilang minuto lang ang lumipas, ipinadala nila ang dalawang pick na yon sa Dallas kapalit ng 6 overall na si Robert Traylor. At dito naging mas malaki ang epekto ng trade. Hindi lang si Dirk ang nawala sa Milwaukee. Yung Pat Garrity na nakuha ng Dallas ay isinama rin sa isang package papuntang Phoenix kasama ang iba pang players at isang 1999 first round pick. Ang kapalit, si Steve Nash. So imagine ano kaya ang iniisip ng Milwaukee noon? Na yung isang pinadala nila na si Dirk Nowitzki, naging NBA champion at naging isa sa mga respetadong power forward ng liga. At yung isa naman, nagamit sa trade para makuha ang Steve Nash na future MVP. Naging parehong Hall of Famers pa. Noong 1987 NBA draft, nasa 5th pick ang Seattle Supersonics at pinili nila si Scottie Pippen. Sa parehong draft, pinili naman ng Chicago Bulls si Alden Polynice sa 8th overall pick. Pagkatapos ng selections, nagkasundo ang dalawang teams na ipagpalit ang draft rights sa kanilang mga napiling players. Kaya napunta si Scottie Pippen sa Chicago kapalit ni Alden Polynice, kasama ang future draft picks. So, sino nga naman ang mag-aakala na ang binitawan ng Seattle noon ay magiging 7-time All-Star, 10-time All-Defensive Selection at 6 na beses na NBA champion kasama si Michael Jordan. Isang draft night trade na nagsimula sa simpleng pagpapalitan ng draft rights, pero kalaunan ay naging isa sa pinakamahalagang moves sa kasaysayan ng Bulls dynasty. At panghuli, noong 1996 NBA draft, hawak ng Charlotte Hornets ang 13th overall pick. At sila ang pumili kay Kobe Bryant, isang 17-year-old high school player na hindi pa nakakapaglaro sa college. At dito na pumasok ang isa sa pinakamalaking what if sa kasaysayan ng Charlotte Hornets. Dahil pagkatapos piliin ng Charlotte si Kobe, ipinadala nila ang draft rights niya sa Los Angeles kapalit ni Vlade Divac. Para sa Lakers, dalawang bagay ang nakuha nila sa isang trade. Una, isang batang player na nakita nilang may superstar potential. At pangalawa, dahil naalis nila sa roster ang kontrata ni Divac, nagkaroon sila ng sapat na salary cap space para habulin si Shaquille O'Neal noong summer na yon. At alam na natin kung ano ang nangyari pagkatapos. Si Kobe Bryant ay naging 18-time All-Star, 5-time NBA champion, 1-time MVP at 2-time Finals MVP. Isang 13th overall pick na pinili ng Charlotte ipinagpalit sa Lakers kapalit ng isang veteranong center at kalaunan naging isa sa pinakamahalagang draft night trade sa kasaysayan ng NBA. Pero ikaw, may naiisip ka pa bang future pick trades o draft night transaction na sa tingin mo ay sobrang laki ng naging epekto years later? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.